Alright, so ayan na mga kababayan, kumusta na ang buhay-buhay? Oh, maganda ba ang pasok ng taon sa inyo? Parang hindi eh. Kasi pagsalubong sa atin ng taon, puro problema, problema sa basura, problema sa bilihin, sa pagmamahal ng mga bilihin, at kung ano-anong problema, problemang nasyonal. Ang ating kinaharap agad sa pagpasok pa lang ng bagong taon, mga kababayan. Ha? Ano ang problema? Oo. Dahil yan sa korupsyon. 'Di ba? Korupsyon yan, mga kababayan. At eto na nga, ibinulong ni Magalong ang sekreto ng mga kampon, ng mga dumadagungdung. Dumadagungdung. Okay. Kinurap na akap. Ano ba yan? Binuking ni Magalong. Ayaw ipakita ang listahan ng mga nabigyan. Ay, patay tayo dyan. Oo. So, eto, mga kababayan, ay patunay na sila ay mga sinungaling talaga. Oo. Sabi ni Martin Romualdez, transparent daw sila dito sa pamimigay ng akap, at lahat ay recorded. Oh, bakit ayaw ipakita? Recorded naman pala. Hindi na tayo magtataka dyan, mga kababayan, dahil yung open the book nga na matagal nang pinananawagan ni PRRD ay kahit kailan hindi naman nila pinagbigyan. So eto na nga, mga kababayan, ang pinaka-numero 1 na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ay ito ang tinatawag natin na mga manggagancho. Oo. Yung mga manggagancho sa gobyerno na mga nagnanakaw, nangungurap, o sino-sino yan. Oo. Abay, hindi tayo magbibigay ng pangalan. Oo. Pero, pagka kinurap ang pera ng gobyerno, anong mangyayari sa atin? Kinurap ang pera ng gobyerno, ang mangyayari diyan, walang malilikhang trabaho. Okay, ito, number 1 diyan. Pagka walang pondo, hindi pinondohan yung mga sangay ng gobyerno na nagki-create ng jobs, naglilikha ng trabaho, anong mangyayari? Pag walang project ang gobyerno, walang magagawang trabaho. Hindi makakalikha ng trabaho. Oo. So anong mangyayari sa mga Pilipino? Gutom ang lolo mo. O, 'di ba? Gutom ang lolo mo dahil wala nga na makuhang trabaho. At ngayon nga, base sa ating mga napag-alaman na may mga gilingan daw ng mais, gilingan ng palay na nagsara na, at may mga negosyo na isinasara dahil sila ay nalulugi, mga kababayan. Dahil nga, pag nagnegosyo ka, kung ang tao walang trabaho, papaano mabebenta yung negosyo mo? Paano kikita ang negosyo mo kung yung mga tao walang sweldo? At tulad nga ngayon, mga kababayan, ito ay lahat ng nangyayari sa ating lipunan ay may kaugnayan yan sa pagpapatakbo ng gobyerno, 'di ba? So problema natin sa mga mataas na bilihin, Problema natin sa mga mataas na bilihin, hindi na solusyonan, magtatatlong taon na sila na nakaupo sa kanilang mga magagandang pwesto, malalambot na mga upuan at mga bahay o palasyo na hindi naaambunan. Oo. So kumbaga, ikaw, tagpi-tagpi bahay mo, pero ito, mga magnanakaw sa gobyerno na ito, hindi ito nakakatikim ng ambon man lang na pumapatak sa kanilang ulo. Pero ikaw, kababayan ko, oo, hold on tight. There is more. Look at this. Panoorin natin. Mga kapuso, price check po tayo ng ilang mga gulay na nananatiling mataas ang presyo. Dito po sa Marikina Public Market, itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. Ito na mga siling green. Mga kapuso, price check po tayo ng ilang mga gulay na nananatiling mataas ang presyo. Dito po sa Marikina Public Market, itong 2 piraso ng kamatis ay nasa 60 pesos na. Ang kada kilo po ay nasa 400 pesos. Ito na mga siling green. Ang kada piraso po 10 piso na dahil itong tatlong to ay 30 pesos at ang isang kilo po ay 600 pesos naman. Ito naman pong bell pepper, 1,000 pesos ang kada kilo. Kaya naman itong 2 piraso pong ito ay nasa 90 pesos na. Alamin po ang presyuhan ng iba pang gulay mamaya sa unang balita. Ito po si EJ Gomez para sa GMA Integrated News.
Yun ang problema natin. Oh, papaano ka magsisigang? Papaano ka magluluto ng kaldereta? Papaano ka magigisa ng kamatis? Kung ang presyo ay lagpas-lagpas na sa iyong ulo. Yan po ang sinasabi natin mga kababayan. Oo. Ang sinasabi naman nila, siyempre yung mga rason nito, mga paltarason na mga isasagot nila dito, hindi lang naman sa Pilipinas. Oo. Tama naman. Hindi lang naman sa Pilipinas tumataas ang presyo. Sa ibang bansa din, tumataas ang presyo. But the good thing about the other country, in the other country, is naa-adapt nila yung pagmahal ng presyo. Dahil tumataas ang kanilang sweldo, maraming trabaho na po pwedeng gawin ang mga tao sa bansa na yun. Pero sa Pilipinas, mag-iyakan na lang tayo! Oh, so, bakit nangyayari ito mga kababayan? Dahil nakafocus sila doon sa pansarili nilang interes kung saan sila makikinabang. Ang totoo dito ang totoo dito, mga kababayan, wala silang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil kung may pakialam sila, yung mga malalapit sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, yun ang bibigyan nila ng pagpansin, yun ang bibigyan nila ng solusyon. Di ba? Katulad nito, pagmamahalan ng mga presyo. Buti sana kung nagmamahalan tayo. Pukin ng ina, paano kayo namin mamahalin? Mga swapang suga pa kayo. 'Di ba? Oh, bakit nagmamahalan ng presyo? Dahil wala silang pakialam. Nakafocus sila doon sa pamimigay ng ayuda sa akap-akap, mga kababayan, na alam naman natin na ito ay gagamitin lamang sa kandidatura ng mga kandidato na kanilang kaalyado. Oh, nagba-viral na post ngayon? Ha? Ano yung nagba-viral na post ngayon? You can check that on Facebook. Actually, pinost yan ni Doc Lorraine Baduy na may mga iniimbitahan na mga signatories or itong mga makakatanggap ng AKAP na kailangan makipag-ugnayan daw sa tingog. Oh, akala ko ba ang sabi ni Gatchalian, noong DSWD Secretary, ay didistansya or hindi bibigyan ng pagkakataon ang mga kandidato o politiko na makalapit sa AKAP? Bakit? Bakit? Baka sabihin nyo kasi nag-aano tayo dito. Wait lang, hanapin ko lang. Nagpe-fake news po tayo. Oo. Para may ebidensya po tayo, ipakita na rin natin. Nasaan na ba yon? Wait lang po At hindi ko, pumasok lang sa isip po ito Pumasok lang sa isip ko itong ano na ito. Pero tingnan na rin natin. O yan, wait lang, hanapin ko lang Para nang sa ganun, syempre maipakita ko sa inyo. Mahirap na, baka mamaya sabihin na naman fake news tayo. Wait lang hanapin natin. Hanapin natin yan! Sana si Doc Lorraine Badoy. Sana si Doc Lorraine Badoy. Ayan daming Wait lang nawala na si Doc Lorraine Badoy. Okay. Wait lang, nawala. Nawala si Doc Lorraine. Where are you, Doc? Wala. Search na lang natin. Lorraine. Ayan. Okay. Ang sabi po ni Gatchalian, mga kababayan, ay hindi po papayagan na makalapit ang mga kandidato or makahawak ng AKAP. Okay? Pero as you can see here, mga kababayan, I don't know if you can see that. Ayan, makikita po natin dyan. Ito. Basahin nyo na lang. Pero ang nakalagay po dyan, below beneficiaries are from solo parent, Aogama, Alpacaparu, former Shed Smart. Tapos nakalagay dito sa baba, you can immediately begin filing out your application in the mayor's office where you will be assisted by Ma'am Jessa Cibitor
GIP of Tingog Party List. Talalalala. Ayan. Akap pa more. Akap pa more. Ano sabi? Hindi daw papayagan na makalapit sa akap or maging involved sa akap ang mga politiko. Bakit yan? Tingog mismo, ha? Sila po ang tawag dito, mag-assist. Ay wow. Matindi po ito, mga kababayan. So yan po ang problema natin ngayon. Yan po ang problema natin ngayon. Yan ang problema. At ito pa. Ipakita ko lang sa inyo. Ano ang sabi ni Saldico diyan sa akap-akap na yan? AKAP is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Wala daw corruption. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ha? Eto! Salde, Coa. Eto, tandem tong mga to eh. Magkakatandem. Ang laki na ng tiyan Anak ng tokwa talaga. Eto, panoorin natin ang sinabi, ang ibinulong ni Mayor Magalong ng Baguio City. Critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung... Nako po! Oy! 777! Tama pala talaga yung mga naririnig-rinig natin. Hindi na po tayo ang may sabi niyan, mga kababayan, kundi ang mayor ng Baguio, 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. 21 million. Paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So, ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So, hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na X. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung medical assistance for indigenous patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. Nako, yan ang sinasabi natin. So, hindi nakakarating sa local government. So, siguro hanggang congressman lang talaga Hanggang congressman lang sila. So, ang bibigyan, si congressman ganito, si congressman ganyan. Ngayon, si congressman na ang mamimigay nun. At si congressman ang bahala kung sino ang kanyang bibigyan. Kasi base din sa pagsasalita ni Mayor Magalong, mga kababayan, ay parang walang transparency. Kabaliktaran doon sa sinasabi ni Romualdez at ni Saldico na walang korupsyon. Pero, eto ang sinasabi ni Mayor Magalong, hindi raw nila alam kung sino ang nabibigyan, walang data, at ayaw daw sa kanila ipakita yung mga listahan ng mga beneficiaries. Bakit? 'Di ba?
Bakit mo ayaw ipakita? Kung wala kang itinatago, then you can show that to anyone and anytime and anywhere. 'Di ba? Nagmamakaawa pa kami, no? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Isa pa yan mga senador. Ang mga senador natin, mga kababayan, medyo nagiging, meron dyan na nagiging sunod-sunura, nagiging tuta na rin. Ano? May mga kumukontra, katulad ni Senator Bongo, Senator Bato, at sino pa ba? Robin Padilla. Kumukontra sila minsan pag may nakikita silang mali. Pero karamihan dyan, parang sumusuporta na sa gawain kung ano man ang gustong mangyari ng administrasyon. Like itong si Win Gatchalian at itong si Tolentino ay sinuportahan itong dalawa na ito. Si Tolentino at si Gatchalian, sinuportahan ito ang pagkakatanggal ni VP Sara sa NSC. So, National Security Council. Okay? So, yung mga na yan, si Tolentino, alam naman natin na galing sa PDP laban yan, umalis. At itong si Gatchalian, alam naman natin kung ano yung mga karakas nitong mga ito. So, sana, kayo na, bahala sa 2025. Kung ito yung mga tatakbo, bahala na po kayo. Kung gusto nyo pang iboto, bahala kayo. Oo. Pero kung natututo na kayo, di maganda. Tuloy natin, Mayor Magalong. Paano ibang mga local government na walang kakilala? Talaga walang matatanggap talaga. Sabi na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig nyo The sabihin rest, po, ang humahawak yan are actually lawmakers. so that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs at hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers, tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. Yan. Okay? So yon mga kapatid, napanood po natin, malinaw na malinaw ang sinabi ni Mayor Magalong kung saan napupunta, ano ang nangyayari, at sila mismo ng mga taga-local government, hindi nila alam kung kanino ipinamimigay yung mga AIX, yung mga akap-akap, dahil ang humahawak lang daw ay mga lawmakers. Sino yung mga lawmakers? Dito mga kongresista, tama yung sinabi natin kanina, hindi ho ba? So now, paano malalaman ng mga lawmakers ngayon kung sino talaga ang dapat nabibigyan dyan? Dapat yan dumadaan yan sa mayor, dumadaan sa DSWD, dumadaan doon sa mga kapitan na talagang nakakakilala kung sino talaga ang hirap sa buhay, kung sino ang nangangailangan ng tulong ng AKAP, TUPAD, or AIC, sila talaga ang nangangailangan. So, dito, kung mapapansin natin mga kababayan, ikaw, katulad ko, halimbawa ako, kongresista ko, kilala ko ba lahat ng mga constituents dyan? Hindi. Taga DSWD ako. Kilala ko ba lahat ng mga constituents dyan na naghihirap? Hindi. Magtatanong ako sa mayor, pababayan, sa barangay captain, at doon natin malalaman kung sino talaga ang tunay na nangangailangan. But in this case, mga kababayan, hindi natin alam kung kanino nila binibigay yung AKAP. Kung sino ang mga beneficiaries niyan. At doon nga sa amin, sa Bicol, mga kababayan, nagtatampo yung iba nating mga kababayan doon kasi sila talaga, yung mga nakausap natin doon, sila talaga yung kapos sa buhay pero hindi sila nakakuha
Na tapos makikita nila yung kapitbahay nila na nakakaahon-ahon naman sa buhay, yun na nakakuha. Bakit? Kasi, oo, kakilala ni Congressman, kakilala ng DSWD, at kakilala at boboto sa kanila mga kaalyado. Wow! Ganon ang sekreto pala dyan, mga kababayan. At ang sekreto, huwag mong ipapakita yung mga listahan kung sino ang nabibigyan. Papaano? Pag pinakita kasi, yung listahan ng binibigyan, mabubuki ngayon kung sino ang binigyan nila. Makikita ngayon, makukulayan kung sino binigyan nila. Makikita mo doon na ang binibigyan nila ay talagang yung gusto lang nilang bigyan. No? So, eto, mga kababayan. Ngayon, alam naman natin yan. Kahit grade 1, kahit walang pinag-aralan sa buhay, alam na po kung ano ang nangyayari. At doon nga sa Bicol, galit na galit sila kay Marcos eh. Galit na sila kay Marcos kasi sinungaling daw. Nabudol nga raw sila. Karamihan sa mga bumoto kay Bongbong Marcos. And kasama dyan, yung ibang pamilya ko, kamag-anak ko dyan sa Bicol, na nabudol din. Pero ngayon, galit na sila kay Marcos Jr. dahil nga yung mga pangako na ipinangako niya nung nagdaang eleksyon ay hindi naman tinutupad. At masaklap pa nito, hindi na nga tinupad yung mga pangako ay hindi po ma-maintain. Hindi ma-maintain ang pangangailangan ng mga Pilipino, yung mga bagay-bagay na malapit sa sikmura ng mga Pilipino, katulad ng pagtaas ng bilihin, bigas, mga gulay, pangangailangan, karne, isda, lahat ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng tao, pataas ng pataas. Grabe. At doon sa Bicol, ramdam na ramdam mo talaga yung paghihirap ng buhay dahil alam naman natin na pag sa probinsya, yung mga taga-probinsya nga pumupunta dito sa Maynila para magtrabaho, para maiahon ang buhay nila dyan sa probinsya. Di ba? So, ngayon, mas lalo pang humirap, mga kababayan, that talaga naman, ay na pagbasta natin yan, nakita natin kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya. At I can't speak for other provinces, but I can speak for my own. Okay, which is Bicol, na talaga naman kahit kalsada namin doon, mga kababayan, oh my God, wala na talaga. Not compare like 3 years or 4 years ago, na kahit araw-araw or linggo-linggo akong umuwi sa Bicol, okay lang, kahit may dala akong sasakyan dahil maayos ang kalsada na dadaanan. Ngayon, my God, holy cow. Grabe, akala mo ang daan ay sungkaan. Sana yung mga nagmamalaki dyan,Ong Suarez, dyan sa Quezon, lubak-lubak, Camarines Sur, Camarines Sur, sa Albay, medyo okay, pero pasira na rin ngayon ang mga kalsada dyan. At may mga pinuputol pa silang kalsada na maayos naman, hindi ko maintindihan kung bakit. Yun po talaga ang nangyayari. So now, sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ipinakita sa atin na pag ikaw ay matinong presidente, may magagawa ka at may magagawan mo ng solusyon. May magagawa kang mabuti para sa bansang hahawakan mo. Diba? Which is the bansang Pilipinas. At yun naman ang nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. At kahit sabihin pa nila, hindi sila pumabor na maganda ang achievement or accomplishment ng Duterte administration, it doesn't matter because we know how, we know why, we know kung ano ang mga nagawa ni President Duterte sa Pilipinas. At ikinatuwa nating lahat yon, mga kababayan. So, sa panahon ni Pangulong Duterte, pinakita sa atin na pag matino kang leader, meron kang magagawa, marami kang magagawa, at you got to accomplish a lot of things like infrastructures, drugs, criminalities, and all that. Kung ikaw ay matino at talagang marunong ka, marunong kang magmaneho o humawak ng isang bansa. At ganun din ngayon, okay? Si Pastor Apollo C. Quiboloy tumatakbo bilang isang senador, okay? Tulad ni Pangulong Duterte, tinaas niya yung standard ng pamumuno sa bansa, bilang ng isang presidente. Nakita po natin 'yon, Hindi po natin pwede ikaila yun. Nakita yan ng milyon-milyon Pilipino, ng majority ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. At lahat tayo mag-agree dyan. Si President Duterte bilang presidente, itinaas niya yung standard. At kaya nga ngayon, kulay na kulay, kitang-kita natin na napakalamya talaga ng kasalukuyang presidente. Mahina, weak, walang alam sa pagpapatakbo ng bansa. Nagtatanong pa nga kung ano ang gagawin. Hindi ho ba? Unlike the previous president.
Okay? Unlike the previous president na pag may problema, susolusyonan. Ngayon, magtatanong pa. Nandiyan na sila, pero pinagpa-practicean pa rin nila ang pamumuno sa ating bansa. Okay. Now, punta tayo kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Pastor Apollo C. Quiboloy tumatakbo bilang senador ng Pilipinas. And hindi pa man siya nananalo, mga kababayan, pero alam natin na mananalo siya. Hindi pa naman iba man siya nananalo, marami na ang gustong ipanukala na pwede naman sanang magawa ng kahit na sinong senador sa kasalukuyan. Pero ang nagtatanong tayo kung bakit yung mga naiisip ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi naiisip ng mga kasalukuyang senador na nakaupo ngayon. Hindi ho ba? So ngayon, pag nakapasok si Pastor Apollo C. Quiboloy, same thing what will happen to Pangulong Duterte. Ngayon, magiging mataas ang standard ng Senado dahil sa pagpasok ni Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil alam naman natin yung mga accomplishments niya diyan sa Kingdom of Jesus Christ at saka sa SMNI. Hindi ho ba? So now, marami dito ang mapapahiya na naman. Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, marami na pahiya ng mga previous presidents dahil pwede naman palang gawin ito. Unlike, like for example, yung airport sa Bicol, 2 dekada po yun mga kababayan na pinagplanuhang gawin. At 3 presidente ang dumaan. 3 presidente ang dumaan, hindi po yun napaayos not until dumating si Duterte, tapos ang airport sa Daraga Albay. And, isa pa sa example, mga kababayan, Skyway Stage 3. Ilang presidente ang dumaan, hindi napagawa ang Skyway Stage 3 dahil namomroblema sila doon sa right of way. Right of way yan, mga kababayan, yung dadaanan, yung syempre pagtatayuan ng poste, may mga bahay diyan, yung may mga bahay, may mga establishment. Syempre kakausapin mo 'yon. It's either paalisin mo sila, babayaran mo, or ibibili mo sila ng lupa para kapalit doon sa lupa na gagamitin ng gobyerno. That is how it works. Pero sa loob ng dekada-dekada, hindi po yan nagawa ng mga previous presidents. Okay? Only in the Duterte administration natapos ang Skyway Stage 3. Pagpasok mo ng SLEX, ang labas mo ay doon na sa NLEX. At hindi ka na makikibaka diyan sa araw-araw na traffic diyan sa EDSA. Ganon kalupit ng panahon ni Pangulong Duterte. And now, Pastor Apollo C. Quiboloy is on his way to the Senate. At ito, si Pastor Apollo C. Quiboloy ang magtataas ng bar kung papaano maging isang mabuti, isang epektibo, at isang magaling na senador. Dahil ngayon pa lang, mga kababayan, ay napakarami na niyang plano sa ating bansa, na kung tutuusin, wala na silang pakialam dito, okay na sila eh. 'Di ba? Maganda ang KOJC, maganda pamumuno, masarap ang buhay nila doon. Laging steak ang kinakain, 'di ba? May sarili silang eroplano, may sarili silang bus, may sarili silang helicopter, may sarili silang komunidad na animoy paraiso. Pero nang dahil sa pagmamahal ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pilipinas at sa mga Pilipino kahit hindi kaanib ng kanilang kongregasyon, siya, inaalay niya ang kanyang serbisyo, inaalay niya ang kanyang buhay, para mapaglingkuran at maipadama sa atin kung ano ang nadarama na kaligayahan, kaginhawaan, kasaganahan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At isa sa mga gustong tapusin ni Pastor Apollo Quiboloy, korupsyon, kriminalidad, droga sa Pilipinas, at ito, i-connect natin dito sa pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, na walang iba ang kahirapan, which is poverty. Poverty, pagka mahirap ang bansa mo, mahirap ang komunidad mo, mahihirapan kang bumili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil naghihirap ka eh. Isang kahig, isang tuka. Pero ito, si Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi pa man nakakaupo. May plano na siya para mabawasan, kung hindi man matapos, mabawasan ang kahirapan, kagutuman ng mga Pilipino sa bansa. Ito, panoorin po natin mga kababayan, ang kanyang napakagandang plano. Privacy Act. Ito na.
Ang kahirapan sa Pilipinas ay tila isang anino na laging sumusunod kahit anong pilit nating makaahon. Bagamat naririyan ang iba't ibang batas at pulisiya ng pamahalaan, nananatili pa rin na mahirap ang milyong-milyong mga Pilipino. Ayon sa datos ng Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority nitong 2023, ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino ay umabot sa higit 10%, katumbas ng 3 milyong pamilya noong 2023. Ang poverty incidence ay tumutukoy sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na ang kita ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Sa survey naman ng SWS nitong September 2024, halos 60% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili na mahirap. Ayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, mahalaga ang tungkulin ng pamahalaan sa pag-aangat ng kalagayan ng mga mamamayan. Aniya, mandato rin ng Diyos para sa mga gobyerno na tiyaking na pangangalagaan ang kapakanan ng mga tao. Kaugnay nito, ibinungkahi ni Pastor Apollo ang pagsasabatas ng mga panukalang maglalapit sa gobyerno sa pagtupad ng layunin nitong maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng mga progresibong polisiya, partikular na upang maibsan ang kahirapan. Unang isusulong ng butihing pastor ang Comprehensive Social Protection Bill na bubuo ng matibay na social safety net upang matiyak ang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa mababang sektor ng lipunan ang sapat na pagkain sa araw-araw. Kaya't nais ni Pastor Apollo na matiyak ang pagkakaroon nito para sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng Weekly Grocery Assistance Program para sa Class D at Class E. Kasama na rin rito ang Free Meals Program for the Poor na magtitiyak ng regular na pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng Community Kitchen o NGO tulad ng ipinatutupad sa mga bansang tulad ng Amerika at Canada. Nais din ni Pastor Apollo na isulo ang Livelihood and Employment Generation Act na bubuo ng mga programa na nakatuon sa paglikha ng trabaho, lalo na sa mga kanayunan. Gayon din ang pakikipagtulungan sa mga business organization upang makabuo ng mentorship programs para sa mga nais magnegosyo. Padadaliin rin ng butihing pastor ang access sa mga pautang para sa maliliit na negosyo at mga negosyante sa pamamagitan ng Microfinance Support Bill. Isa ang Kingdom of Jesus Christ sa Exhibit A ni Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan makikita na maaaring mabura ang kultura ng korupsyon at mapalitan ito ng katapatan sa paglilingkod. Kung sakaling maging senador, ang blueprint ng kaunlaran ng The Kingdom of Jesus Christ ay siya ring magiging blueprint ng kaunlaran ng buong bansa. Sa KOJC, pantay-pantay ang lahat ng turing. Lahat ay nagkakaisa para sa isang layunin at iyon ay maipakita na posibleng maging maunlad ang isang third world country. Ayun. Okay? Maging maunlad ang isang third world country. Kaya mga kababayan, huwag kakalimutan sa darating na 2025 midterm election. Ayan, nakalagay po sa screen natin yan. Number 52, matatag na Pilipinas. Yan na nga ang sinasabi ko. Ito, si Pastor Apollo C. Kibuloy ay magsiset ng mataas na standard sa panunungkulan bilang isang senador. Although, merong mga mapapahiya dito, pero mas maganda na mapahiya sila dahil kung tutuusin, ginagawa na dapat nila ng mga nakaupong senador ngayon, itong mga plano na gustong mangyari ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pero wala Wala po silang nagagawa. Kung may magawa man, hindi nagbibigay ng malaking impact para sa ating mga Pilipino. Pero itong gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy, this is a life-changing act na talaga namang makakatulong ng malaki
sa ating mga kababayang Pilipino, lalo-lalo na doon sa mga naghihikaos. Kaya, Pastor Apollo C. Kibuloy, number 52 sa balota. Huwag nating kakalimutan. At syempre, straight PDP laban. Oo, PDP laban, iboto natin. Doon sa Master Judea YouTube page natin, Facebook page natin, mga kababayan, nakapost doon, kung sino dapat ang ating mga iboboto. Yung mga nakabilog doon, kabisaduhin na natin. Sila ang ating iboboto ngayon darating na 2025 election. And once again, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nag-like, share, and subscribe. Kaya it's once again, Master Judea Channel. God bless you all.